Sentro ngayon ng investigasyon sa kambal na pagsabog sa Hulo-Sulu ang kuha ng CCTV sa 4 na lalaking hinihinalang nasa likod ng karahasan. Tukoy na ng AFP ang pagkakakilanlan ng 3 sa kanila at ngayon target ng pursuit operation. Mula sa Hulo-Sulu nakatutok live si Emil Sumangil. Emil! Mel, isinailalim na sa profiling ang mga personalidad na nakunan ng CCTV camera na pinaniniwalaang nasa likod din ng kambal na pagpapasabog dito sa Jolo Cathedral. Kuha ito ng CCTV sa kalsada malapit sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral sa Hulo-Sulu noong araw ng linggo. May ilang mga taong naglalakad sa kalye nang bigla silang magtakbuhan dakong alas 8:30 sa oras ng CCTV. Pero bago ang pagsabog, kapuna-puna sa CCTV ang grupo ng mga lalaking ito. Ang lalaking nakaitim huminto sa gitna ng kalsada at tila may itinuro sa direksyon ng simbahan. Ang lalaking naka-blue-green jacket, tila may kinuha mula sa kanyang bulsa. Habang naglalakad, tila may hawak siya sa kaliwang kamay na kanyang iminuwestra. Dito na makikita ang pagkagulat at takbuhan ng mga naglalakad na tao. Sa kanila ngayon, nakasentro ang investigasyon sa pagsabog sa cathedral. Makita mo may pinindot na cellphone at inabot niya sa kabila. That's the time na pumutok. Ang lalaking nakaitim kasama ang lalaking naka-blue-green jacket, lalaking nakaputing t-shirt at nakapulang bag, at lalaking naka-checkered na polo, magkakasunod ding tumakbo. Sa kuha ng isang CCTV, makikita ang 4 na saglit na nagkumpulan, tila may iniabot ang lalaking naka-blue-green na jacket sa isang kasama, sabay karipas ng takbo sa kabilang direksyon. Mapapansin nyo, doon sa video, the rest of the people are going to respond doon sa simbahan. But these 3, mapapansin nyo pabalik. Sunod na siyang nakunan papatakas lula ng isang motorsiklo. Ang lalaking naka-jacket kinilalang si alias Kama, miyembro umano ng Adyang Group na konektado sa Abu Sayyaf. Kilala na rin daw ng mga otoridad ang iba pa niyang kasama, liban sa naka-checkered polo. Target na raw sila ng pursuit operations ng mga sundalo. Yung Hulo incidents, involved ang mga adyang-adyang dyan. Very conclusive very conclusive. Local terrorist group manufactured and produced the IED, locally made. Hindi pa rin isinasantabi ng Joint Task Force Sulu na suicide bomber ang nasa likod ng ikalawang pagsabog. Wala pa rin daw kasing nagke-claim sa 2 putol na bintit paa at bumbunan na tila sa babae raw. May possibility but wala tayong confirmation. All lead to the local Abu Sayyaf group. Sila pa rin, under Atib Sawadjaan. Ito po yung affiliated sa Al-Qaeda. Dumating na rin dito sa Hulo-Sulu ang National Bureau of Investigation para tumulong sa pagsisiyasat, katuwang ang Joint Task Force Sulu at ang Philippine National Police. Mel. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.